Ngayon, ang subject natin ngayon ay hadith, no? Al-mawdu' al-ilm. So, pag-aaralan natin ngayon ang mga kabutihan o kagandahan ng may kaalaman. Ang ilm tinatawag na kaalaman. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqa ila jannah. Rawahu Muslim. So itong hadith na ito ay sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, kung sino man ang taong tumatahak sa kanyang pagsasaliksik ng kaalaman, ilman, kaalaman, sahlallahu lahu tariqan ila jannah. Nabigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng daan na patungo sa paraiso ng Allah. Ibig sabihin, yung mga tao na tumatahak o di kaya sumasaliksik ng kaalaman, nasahlallahu lahu tariqan ila jannah. Nabigyan siya ng Allah ng daan patungo sa paraiso ng Allah. Ang pag-aaral ay dito natin mapag-aralan al-ilm. Pangalawa, ittaqillah. Pangatlo, ta'atullah. Pang-apat, al-muamalah. Yan yung asas ng akidah. Ang pinakamaganda, tulad ng nabanggit natin, ano ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Una-una, talabal ilmu faridatan ala kulli muslim wa muslimat. Ibig sabihin, tulad ng pinag-usapan natin kaninang umaga, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa lahat ng taong Muslim
mapalalaki man o babae. Yan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa lahat ng taong Muslim o Muslim na lalaki o saka babae. Oy, tapos na kayo dyan mga bata? Okay. Para wala na, umambon pa. Umambon pa. Mamaya na lang kayo. Ito ay man. Man. Anong kahulugan ng man? Man. Para makuha ninyo yung ano? Man. Lalaki nga, man. Hindi lalaki yun. Magkaiba at saka yung man at saka min. Man. Para alam ninyo kung ano yung sinasabi na yan. Ang man ay sino? Ang kahulugan niya ay sino. Ang mim ay dhamma, nun ay sukun, man. Dito naman sa isa ay mim, kasra, mi, nun, sukun, min. Ano ang kahulugan ng min? Kasi magkaiba man at saka min. Ito ay man salaka tariqan. Ibig sabihin, sino man ang tumatahak ng pagsasaliksik ng kaalaman, itong min ay galing. Diba? Halimbawa, diba? Halimbawa, pag padala ka ng sulat ay from to. Ang makalagay dyan, halimbawa, kung Arabic ang pagsulat, ganyan. Dito ay ila. Yan. Yan ang pagkaiba ng man at saka min. Man ay sino. Sino man ang taong tumatahak ng pagsasaliksik ng kaalaman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kumbaga sa Maguindanao, enten itaw amukit salalan sa kapanuntot sa ilmu. Napalamuan Allah Ta'ala sa kanin salalan na ibawang sa surga, kaludupin sa surga. Palamuan to na Allah Ta'ala salalan sa kapaludup talo sa surga. Kadalo no Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Rawahul Muslim. Enten itaw amukit salalan sa kapaluntutin sa ilmu, nasutuba ataw na palamuan Allah Ta'ala sa kanin
sa lalanlo sa surga. Kung sino man ang taong tumatahak ng pagsasaliksik ng kaalaman, ay bigyan siya ng Allah ng daan patungo sa paraiso. Patungo sa paraiso. Maraming nakakapagtaka sa ating pag-aaralan kung bakit dito tayo mag-umpisa sa kaliwa. Bakit? Anong kahulugan? Kung bakit tayo dyan magsisimula? Hinihila natin ang halimbawa, hinihila natin dito sa ating puso yung pag-aaralan natin para matutunan natin. Tulad nito, dito natin matutunan kung paano o anong paraan na papunta o paano paraan ng pagpasok sa paraiso ng Allah. Una-una ay pag-aaral, no? So, pag-aaral, al-ilm, kaalaman. Ang pag-aaral ay ito yung pinakauna sa lahat. Nauna pa ito sa pagsala, pagzakat, o pag-aayuno. Ang una-una ay pag-aaral. Dahil kung hindi ka nag-aaral, na hindi ka paano ka makapagsala, hindi mo pinag-aralan yung binabasa sa pagsala, kaya ang pinakauna ay pag-aaral. Katulad ng nabanggit ng propeta sa isang hadith, na ang pag-aaral ay obligado sa taong Muslim, babae man o lalaki. Okay. So, ibig sabihin, walang libre. Walang libre, no? Importante talaga yung pag-aaral. Ngayon, ako ay humihingi sa inyo ng pamanhin sa mamayang hapon na hanggang bukas, wala muna tayong pasok. Wala po. Kasi gagawa ko ng stage para sa kasal bukas. So mamayang gabi, may programa sila ng pagbabasa ng Quran. So mag-design ako mamayang hapon pagkatapos ng duhur. Ako yung mag-design ng stage nila. At bukas, wala rin tayong klase kasi maraming tao bukas, di ba? So, yun, ako ay humihingi sa inyo ng conman din. Pero sa Sabado, na tuloy-tuloy na yung pag-aaral natin. Sino man ang yung mga kaibigan ninyo na hindi pa nakapag-aaral, nasabihan ninyo na mag-aaral na sila. Ha? Kasi, sa bagay, ano na naman natin bakasyon na, di ba? So, hindi naman problema na yung pag-aaral ninyo ng English na ang hinihiling ko lang sa inyo, pagdating ng pag-aaral ninyo ng English, kahit ilang linggo man o na kailangan, pa-support kayo dito para hindi ninyo makakalimutan yung napag-aaralan ninyo. Ha? Kasi ako, naranasan ko rin yung pag-aaral ng Arabic, English, may pamilya na ako, nag-aaral ako ng Arabic, simula nag-aaral ako, 2 na yung anak ko, tapos obligado ko pa yung pamilya ko, nag-aaral pa ako ng English, so wala na akong time na Sabado-Linggo nagtuturo ako, kasi nag-aaral ako ng Arabic ng hanggang ula kuliah, hanggang rabi kuliah. Ibig sabihin, first year hanggang sa nagtapos ako, na meron akong pamilya at meron na rin akong anak na nag-aaral din sila ng sa English ng kinder, daycare na sila. So sabay-sabay kami nag-aaral. Na kahit pa paano, nakakaraos din kami na ako ay nakamit ko rin ang pangarap ko na
makapagtapos ako sa pag-aaral ko. Ha? So, hindi hadlang na kayo ay nag-aaral ng English. No? Ako nga, Lunes, Martes, pumapasok ako ng madrasa. Minsan nga, pag pumasok ako ng madrasa, kapag may exam kami sa Lunes, hindi ako pumapasok, pero kahit half day lang, talaga ay sa 2 araw ay papasok ako talaga. Hindi po pwede na hindi ako makakapasok. 3 araw, focus ako sa pag-aaral ko ng English. Sabado, Linggo naman, nagtuturo naman ako doon sa amin. So, ganun talaga ang dinanas ko. Ako ay nagtapos na may anak na ako na ganun din sa English. No? Hindi nakakahadlang na mayroon kang pamilya na sakaling sabihin mo na hindi na ako. Kasi karamihan sa atin, di ba? Karamihan sa atin na kapag makapag-asawa na, wala nang time sa pag-aaral. Kahit paano, bigyan mo ng time yung pag-aaral mo. Kahit may pamilya ka na. Kasi hindi hadlang yan. Hindi hadlang. Dito sa atin, walang kahirap-hirap na pag-aaral dito sa atin. Dahil, una-una sa pag-aaral natin dito, na walang kahirap-hirap dahil may mga magulang tayo na sumusuporta sa atin. Sa probinsya nga, nung nag-aaral ako, wala akong magulang na sumusuporta sa akin dahil may pamilya ako, no? So, siyempre, sa awan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kahit papaano ay mabubuhay rin tayo. So, tayo dito, walang maging dahilan na hindi kayo makapag-aral. Sa probinsya nga, sa probinsya talaga, yung bata, walang 5 piso, hindi siya makapag-aral. Hindi mag-aaral yung bata, walang 5 piso. Dito sa atin, 100, di ba? Ang pinakamaliit na baon natin, 50 pesos. Sa probinsya, minsan na, walang baon. Walang pamasahe. Alam niyo, ilang taon ako nagsasakripisyo sa pag-aaral. Linalakad ko lang, simula dito hanggang Molino, Jollibee. Ganun ang kalayo yung pinag-aaralan ko. Linalakad ko lang yan. Linalakad lang yan. Doon sa amin, simula dito hanggang Molino, yung napakalayo yung madrasa namin at saka school na pinag-aaralan namin. Linalakad ko lang yan. Umaga, hapon, lumalakad lang ako. So, pati yung mga magulang ninyo, kahit tanungin ninyo yung mga magulang ninyo, sila ay dumadaan sa hirap sa pag-aaral nila. Kasi pare-pareho kami na dumaan sa hirap sa nung nag-aaral kami. Tayo, hindi na tayo sumasakay, wala na tayong ibig sabihin kailangan. So, ipagpursige natin yung pag-aaral natin hanggang kasi lalo-lalo na pag makatapos na kayo ng pag-aaral, may mga trabaho na kayo, siguro mawala na kayo ng time sa inyong pag-aaral. Pero huwag kayong mag-alala, nandiyan naman yung mga YouTube, pwede tayong mag-aaral. Kahit nandun sa trabaho, mayroon akong nakikita na yung mga balik Islam na nag-aaral sila diyan sa So natuto rin sila. So ganoon na lang So bukas, wala tayong klase. Mamayang hapon wala rin, Kasi may ginagawa pa kami dito. So ako ay humihingi ng paunmanhin sa inyong lahat. So yun lang po. Masalam sa inyong lahat.